clear, okay? Alam ko naman napanood naman niya yung interview niya. Alam ko na napanood niyo yung interview niya with Pinky Webb. And ako kasi, habang nakikinig ako doon, medyo magulo. Medyo kung saan-saan dumadako. Di ba? Ang dami niyang dinadakuan. Dinakuan niya yung dollar, dinakuan niya yung flood control, na ang topic dito ay yung kanyang solar firms. Yan kasi plural, madami daw solar firms. Yan. Okay? So, dito kasi, actually maraming topic dito na maaaring i-take up pa isa-isa Pero unahin natin to mga clear tinanong kasi siya kung anong mangyayari doon sa penalty na 24 billion. Sa akin pagkakadinig mga clear, hindi pa doon tatapos ang penalty kasi parang at the time na nagsalita si Secretary Sharon, parang at that time yun yung computation. Sige mamaya pag-aralan natin mga kaklira. Okay, sige, tuloy tayo pakinggan lang natin to, okay? Ay, dito ba yun? Wait, nasaan na siya? Oops, wait. Iba to. Ay, well, sige, umpisa natin to, Makli. Umpisa natin to. Nagturo, wait, nawala sa akin, nawala, nasaan na yung bilinaryo? Wait lang po, nawala siya. Nasaan na si Pinky Webb? Okay, kasi ito. Okay, sige, pakinggan natin to. Sana ito na agad. Okay, share ko na. Sana dito na agad, mabilisan. Okay. Oops. Okay. That's First District Representative Leandro Elevise. Congressman, before I go to the other company-owned solar para sa bayan, just on the last note on the penalties that is being asked from Solar Philippines, just generally, is this something you plan to contest, number one? Will you pay the fine? And okay. Will you pay the fine? Importante yun mga clear kasi inamin naman niya yung Solar Philippines ay kanya. Diba? So, ang nabenta lang naman doon ay yung SPNEC. Pero mga clear, siya rin ay pa rin doon. Shareholder pa rin siya doon. Okay? Lumalabas. Teka lang mga clear. Sa nakita natin ang Solar Philippines, mga clear, meron pang, teka lang, babasahin ko. Maliit. Meron pang 16. Teka lang. Ito ay as of, wait lang as of, latest ba to? Pakita ko lang muna. Teka lang po Wait lang. Ito ay as of January 14. Wait lang. After date of annual meeting, May 26, 2025. So, bago pa to. Nanotaryuhan. Anong date? January 14, 2026. Okay? January 14. Ito ay ang SP, New Agency Corporation. So, SPNEC. Dating SP Nueva Ecija Corporation. So, binago na yung pangalan. So, dito mga clear ang Solar Philippines. Saan ko na? Solar Philippines ay meron pang 16.30 16.30 na shares. Kasi yung MGen, yung Meralco Gen Renewable Energy, meron siyang 57.33. So controlling naman na yung Meralco Gen. Okay, controlling na. The rest may 7.60, iba may 8.29, yung iba ay 4 something percent. Okay, yun. So, ang Meralco na po ang MG na po ang controlling. So, dito mga clear, kasi ang pinag-usapan dito, ang pinataw sa Solar Philippines ng fine. Okay? So, para maliwanag tayo, baka sabihin, nalilito tayo ulit sa mga korporasyon, Okay. Okay. So, yan,
Okay, pakita lang natin mga ka-clear. Ito na. Pakita ko lang kasi baka wait lang po. Wait lang po. So, ano to? Video na lang para mas mabilis tayo. Bago yan si ano. Okay? Ay. Pa rin pong nagiging hanggang sa mga oras na ito, Secretary, wala pa rin pong nagiging tugon ang Solar Philippines dito po sa sinasabi niyong kinansela ng mga kontrata at posibleng penalty na 24 billion pesos. No ma'am, there's no response at all. It's parang hindi lang pinapansin yung Solar Philippines to mga Solar Philippines again merong 16 point something percent na shares dito sa SPNEC. Dito natin Pero ang pinatawan dito mga clear ay Solar Philippines according to Secretary Sharon. Ay, wala. So, ulitin natin yung tanong ni Secretary, wala pa rin po hanggang sa mga oras na ito, Secretary, wala pa rin pong nagiging tugon ang Solar Philippines dito po sa sinasabi niyong kinansela ng mga kontrata at posibleng penalty na 24 billion pesos. No ma'am, there's no response at all. It's parang hindi lang pinapansin yung sulat ng or notice of DOE, and that's kind of strange, no? Because these are contracts that we rely on. We have a commitment there, so nothing, no movement. It's like parang zombie contract lang siya. Bakit ho kaya hindi kayo pinapansin at hindi kaya sila natatakot dito? Ang zombie contract word po ito ni Secretary Sharon Garina. Amount that they would have to pay? Napakalaking napansin at hindi kaya sila natatakot dito sa napakalaking amount that they would have to pay? They're fully aware of what their liabilities are if they don't comply. Kasi it's stated in the contract and by law. All our developers are aware of that. That's why everybody's scrambling to finish on time kasi alam nila malaking penalties. But in this case, and some of the companies that we canceled kasi hindi lang yung sa kanya yung na-terminate namin, they're aware but they choose to ignore the notices and the query of the DOE on the update. Wala pong update kami up to today. Pero mga kakli, mapapansin nyo dito, kahit sa mga news, ang mga titulo dito, dumidistansya. Di umano, itong si Congressman Leviste sa usapin ng 25 billion na penalty. Ang karaniwang sinasabi niya, hindi na siya aktibo, wala na siyang alam. Diba? Yun Wala na siyang alam, hindi siya aware, wala siyang tatanggap na, depende na yan sa kumpanya. Yan depende rin sa kumpanya. Okay, ito mga clear, okay? Sana yan. Balik tayo. So, nung tinanong siya anong kumpanya, so patignan natin kasi depende rin sa kumpanya. Ibig sabihin, meron siyang itinuturo na kumpanya na dapat na maging responsable dito sa pagbabayad ng 24 billion na fine. Okay? So, share tayo. Balik tayo dito. Okay. Were there show cause orders given to the company or issued to the company? I think the company is best positioned to address that. The company. So, kumbaga, nawawala na siya sa equation. Pero lumalabas dito mga Solar Philippines ay 99% according to DOE 99% na may-ari ng Solar Philippines ay si Congressman Leviste. Especially SPNEC, which I am not, again, even... Ayan parang ibinabato yata niya sa SPNEC. Ulit natin Will you pay the fine and that were there show cause orders given to the company or issued to the company? I think the company is best positioned to address that, especially... The company is the best to answer. Wait, Company.
I think the company is best positioned to address that, Is in the best position to, especially SPNEC, which I am not. oh ha, SPNEC. Pinag-usapan dito penalty Oh, alitin natin kasi baka ano na naman tayo. Okay, litaan natin. Just generally, is this something you plan to contest, number one? Will you pay the fine? And that were there show cause orders given to the We're talking about the fine, okay? company or issued to the company? I think the company is best positioned to address that, The company is in the best position. especially SPNEC, which I am not, again, even actively involved in. Oh, SPNEC, mga ka-clear. So, especially SPNEC, na hindi na rin daw siya active. Pero ang SPNEC, sinabi natin kanina, ang may controlling shares na nito ay yung Meralco Gen. Siya 16%. Di ba? So, hindi na ako hindi ako, we're talking about the fine. Magbabayad ba kayo ng fine? May show cause order ba kayo? I think ang kumpanya ang mas magandang makasagot nito. Especially SPNEC. Di ba? Especially SPNEC na hindi na rin ako active. Okay? Kaya lang, sa mga ibang kung napanood nyo ito, sasabihin niya dito, marami kasi akong kumpanya eh. So, yung penalties na yan, parang hindi niya na alam kung saan. Diba? Pero dito specifically, binanggit niya yung SPNEC. Ang nakakataka lang mga clear dito. Diba? Kumpanya mo yan. Diba? Holding company yung Solar Philippines. 99% ikaw ang owner niyan. Tapos, all of a sudden, wala ka nang alam. So, paano? Ang sabi niya nila is successful businessman. Diba? Successful businessman. Si Congressman Libiste. Yumaman. Naging bilyonaryo. Pero, paano magiging successful at magiging bilyonaryo kung hindi siya hands-on? Hindi mas kailangan hands-on. Pero at least, di ba, meron siyang alam. Di ba? At least, alam mo ano nangyayari sa kumpanya mo. Di ba? Kaya tuloy sinabi ni Ombudsman Rimulya, yung batang genius ng solar, parang yung structure ng korporasyon niya, di niya kabisado. May ganun may ganun statement sa DZRH Ombudsman Rimulya. So, tingnan nyo, parang, ang tanong natin, ikaw ba talaga nagpapaandar? Ginamit lang pangalan mo? Di ba? Bakit? Parang ang dami mong hindi alam at ang dami mong hindi pinakikialaman. Dumidistansya ka, especially when it comes to the payment ng fine. All right, let's go to Solar para sa Bayan. SPPC, you were granted a 25-year franchise. Back in 2019 from both houses of Congress, this was also signed by former President Rodrigo Duterte. Sir, are you still the owner of Solar para sa Bayan? No. So you divested? Yes. Okay, mga klira, stop muna tayo dyan. Pakikinggan ko lang to. So, pansinin nyo mga klira, yung andali niyang itinuro na especially the SPNEC. Diba? So parang lumalabas ito, hindi ko na alam wala na akong activity sa SPNEC. Wala na akong activity sa SPNEC. Hindi na ako masyadong wala na ako masyadong alam sa patakbo ng SPNEC. Diba? So, mga ka-clear, so nung tinuro niya yung SPNEC patungkol sa 24 billion na penalty. According dito, kasi alam ko meron pa siya sinabi ng mga iba na marami kasi akong korporasyon, hindi ko makukompute, parang hindi ko alam kung dito sa ibang ang dami niya kasing interview. Sa ibang interview, pero meron siyang ganung binitawan, nahanapin ko kung dito yun. But anyway, ang pinag-usapan na natin dito ay yung SPNEC. Okay, pero mga ka-clear, okay? Bagong-bago itong Meralco Gen, pinasinungalingan yung sinabi nitong si Congressman. Diba? Yung buong 24 billion ang pinasinungalingan niya. Eto mga ka-clear. Sabi dito
ng Meralco Gen, only one project at risk. Pangilinan-led SPNEC says it is not liable for 24 billion Solar Philippines penalty. Alam mo mga ka-clear, sa totoo lang. Diba sinasabi niya, nilalagay nyo kasi, kino-question yung SPNEC, hindi naman yan yung binenta na may prangkisa, nilalagay nyo sa alanganin, sa mga investors, publicly listed ito. Parang gano'n yung SPNEC. Diba? Kumaga, maganda, siyempre maganda magpatakbo to si Mr. Pangilinan. Diba? Publicly listed itong SPNEC. So, diba, pag ganon, delikado kapag may issue ang isang korporasyon. Pero dito sa interview niya kasi, hindi ba parang siya yung naglagay sa negatibo yung SPNEC because kinonect niya si SPNEC doon sa 24 billion na fine na sinisingil ng DOE. Diba? So, isa kanya galing eh. Diba? Sandali mga klira, baka kasi ulitin natin. Babalikan ko tong article na to. Ito natin. Or issued to the company, and that were just generally, is this something you plan to contest? Number one, will you pay the fine? And that were there show cause orders given to the company or issued to the company? I think the company is best positioned to address that, especially SPNEC, which I am not, again, even actively involved in. SPNEC talaga eh. Diba? Hindi naman siguro mali yung pandinig ko ha. They're talking about the 24 billion at yung kumpanya na lang is in the best position to answer that, especially SPNEC, na hindi na ako active. Diba? So, kailangan talagang sumagot ang Meralco Gen. Kasi sila yung maapektuhan nito. Sila yung majority, sila na yung controlling eh. Diba? O, ayan o. SPNEC, SP New Energy Corporation, controlled by billionario Manny Pangilinan's group, said it is not liable for 20 billion in penalties cited by the DOE over terminated Solar Philippines Power Holdings contracts. So, ito yung may penalty. Solar Philippines Power Holdings contracts. The problem is konti lang naman. Itong Solar Philippines, meron 16% sa SPNEC. Pero sabi ng SPNEC, hindi naman sila involved doon sa mga kontrata na questionable. Yung mga kontrata na pinahinto dahil sa hindi makapag-deliver itong si Congressman Leviste. Pero doon sa sagot niya, itinuturo niya yung 24 billion sa SPNEC. Malaking kawalan to sa SPNEC kasi yung SPNEC sa pamumuno ni Manny Pangilinan, matino yung korporasyon. Publicly listed. So kung magbibigay siya ng mga negatibong sagot at idadama yung SPNEC, apektado yan. Maapektuhan yan. Tapos sisisihin niya sa iba na naapektuhan yan kasi sa mali yung kwento. Dito sa interview niya kay Pinky Web, siya yung naglagay sa alanganin ng SPNEC kaya sumagot ulit. Tandaan niyo mga kalira. Ito ha, correct me if I'm wrong. In good faith to. Hindi to libelous. Hindi to malicious. Okay? Okay? Ang sabi kasi, nung una nagsita si Ombudsman Rimulya about sa yung di ka ba nahiya? Bata ka pa naman, bata ka pa, hindi ka nahiya. Parang something that, yung unang-una na inilabas to. Kasi yung unang video ni Ombudsman, at doon tayo kumuha ng kwento ng tinake up natin. Na-i-issue na yung korporasyon na may prangkisa na ibinenta, right? So doon sa GMA News na kinover natin sa ating YouTube channel, sabi nila doon sa dulo, nagre-reach out sila
Congressman Libiste, pero hindi pa sumasagot. So, ang sa aking pagkakaalam, mga kakli, na unang sumagot ang Meralco Gen. Bakit? Dapat. Kasi masisira yung pangalan ng SPNEC, sila nga yung bumili. Diba? Binili nila yon, yung shares na yon, binili. Diba? Ha? Binili nila. So, pag hindi ito inalagaan, masisira sila kasi publicly listed to. O, kaya nauna siyang magsalita, diba? Para ipaalam sa lahat, pati kay Ombudsman Rimulya, na hindi po kami dependent sa prangkisa. Hindi namin kailangan prangkisa. Diba? Nag-invest ang Meralco dito sa atin nakikita, sa na-research natin, ay parang 34 billion. Meralco, though its subsidiary MGen, has invested over 34 billion in SPNEC in stages. Pangilinan, okay? So, magkano ba yung binili? Basta may investment siya. Malaki na yung investment ng SPNEC, kaya kailangan pangalagaan. At kaya nagsalita itong Meralco Gen to clear things up. Diba? So, nauna pa siya. Kasi mukha nagkaroon, diba? Pero parang hindi ko naman sorry parang hindi ko yata nadinig na binanggit ni Ombudsman Rimulya. But anyway, basta may sinabi, pinagkakitaan, diba? Pinagkakitaan lang, nagbenta na may franchise, pinagkakitaan lang. Well, anyway, lumalabas naman dito pala, no, SPNEC lang talaga nabenta ng malaki. Okay? Mamaya patag-apin natin kasi sinabi naman niya divested na yung, so magkano niya na divest yung solar sa Pilipinas, solar para sa bayan. Na-divest niya na Dinonate niya ba? Binenta niya, tinransfer niya, ano yun? Basta divested. Okay? Pero usually, pag sinabing divested, it's more on the selling. Generally yun So ngayon, with this, mga ka-clear, with this, kailangan ulit sumagot itong si Manny, ang Meralco Gen, para linawin na wala silang bina-violate. Alam ko may isa lang silang kontratang hindi na magawa ng paraan, pero isa lang 'yon. Of the 12,000 megawatt in terminated deals, SPNEC said only 280 megawatts Santa Rosa project falls under its portfolio. So, yung 24 billion ay hindi sa kanila. Kasi isa lang ang may problema nilang project. Ito lang, sa Santa Rosa. Out of the 12,000 megawatts, sa 280 lang sila. So, bakit kailangan banggitin ni Congressman Libiste yung especially SPNEC? Di ba? So, talagang kailangan ipaliwanag agad ito ng Meralco Gen. Kasi lagi sila nalalagay sa alanganin Diba? Kung nagsalita agad sana si Congressman Libiste, ay hindi po. Dapat siya na nagtanggol agad sa Meralco. Ay sa SPNEC. Ay hindi po, wala pong franchise yan. Dapat ineko niya na agad yan or sinabi niya na agad yan nung Sabado pa lang. Sabado yun mga kaklirin. Nung Sabado pa lang na nagsalita si si Ombudsman Rimulya. Hindi Kailangan pa ipagtanggol ng Meralco na wala tong prangkisa. Diba? Tuloy, mga klira. The project awarded under the DOE's first Green Energy Auction Program filed a force majeure. May reason pala ba't hindi natuloy. During last year, citing factors beyond its control that block completion by December 2025. So nakita nila hindi kakayanin. So, in-inform nila yung DOE. Yun dapat yun mga kakli, kasi may obligasyon din sila na i-inform ang DOE, but the Department of Energy yan You're supposed to deliver. We're talking about renewable energy. So, i-inform mo kung ano may kulang, anong mali. Di ba? Meralco Power Gen Corp became SPNEC's majority shareholder in 2023 through its renewable energy arm, MGen Renewables, which
completed the na-complete na niya. Multiple projects ahead of schedule. So, ang tanong natin, syempre, kung hindi na kaya ni Congressman Liviste ito, diba? Kung dito na kaya ni Congressman Liviste, na kaya ni Pangilinan. Da? Kung wala ba si Pangilinan, kung wala ba yung Meralco Power Gen, makakaya ba itong i-complete ahead of time? Diba? Kasi yung ibang mga programa, parang lahat, ilang projects ang hindi natuloy ng ng Solar Philippines, di ba? Ito, including the 19.8 megawatt Bungabon Solar and 58.8 megawatt AC. Hindi ko alam kung ano itong 8 sabihin yan. Okay. Ano ba ibig sabihin yan? Tingnan natin. Okay, tingnan natin. Ay, wala. Ba't iba? Tingnan natin, para meron mataya. Kasi alam ko megawatt yung isa eh. Means, sino ba mga may alam dito sa ano? Alternating current. Yan. Alternating current. So, na ano nila? Saan ako? Na-comply nila. Yan. 19.8 megawatt alternating current Bungabon Solar and 58.8 alternating current Cordon Solar. Ano ba yung alternating? A unit measuring electrical power output. Specifically, the usable power delivered to the grid after conversion. Distinguishing it from DC or megawatt DC or thermal megawatt rating. Distinguishing it from DC megawatt and thermal megawatt ratings. Okay? So, yun. Pag AC alternating current denotes that the power is in the form of alternating current, the standard for transmission and grid use. So, na-comply nila yun, mga clear. So, successful naman. So, dapat hindi maapektuhan, no? Dapat hindi maapektuhan si SPNEC. Ayan. MGen now runs 7 solar sites totaling over 400 megawatt and is, okay. And is building the M-Terra Solar Project which aims to be one of the world's largest, kaya dapat hindi sinisira to ang image nito. Especially ang namumuno dito si Manny Pangilinan. Diba? Ito matino yan. Although meron 16% itong si Congressman Liviste, pero sabi niya di siya nakikialam, wala siyang alam, wala siyang alam. Diba? Pera na lang to, dividendo na lang to, kita na lang to. Wala. Diba? Wala siya. Wala siyang alam na dito. Diba? Kaya ang tanong natin, paano mo mapapalakad yung iba pang mga project? Diba? Kaya tuloy mga ka-clear. Iniisip tuloy ng ombudsman na mukhang, diba? Mukhang iba yung agenda. Diba? Dito. Ayun yung inisip niya. Kaya nga iimbestigahan na. Sabi natin, hindi pa yung conclusive. Iimbestigahan kung hanggang saan ang liability, kung may liability, at kung nagkaroon ba talaga ng spin-off dito. Diba? So, mga clear, marami talagang dapat i-explain dito kasi maski na si Pinky Web ay gulong-gulo. Diba? Gulong-gulo dito. Well, anyway, mga clear, yun lang sinasabi lang natin dito, na dito sa interview niya kay Pinky Web, siya ay nagturo. Maliwanag. Hindi naman niya makakaila yun. Baka sabihin, iniba ko na naman yung kwento. Nagturo siya sa SPNEC. Especially SPNEC. Sabi niya, it's the company, walang sinasabi ko anong company Kasi kung sasabihin niyang ibang company at hindi SPNEC, mga clear, lahat ng company ng Solar Philippines, kanya Wala pa naman yata siya na iba. Baka na naman mali ang natin, mga ka-clear Baka naman sabihin mali yung kwento natin. Sige na po. Kung merong iba at tayo'y mali, ako tayo mali dito, ipagpaumanhin. Diba? Kasi ang nakikita lang natin dito ngayon ay yung nasa news. Lumalabas sa lahat ng kumpanya niya, mga ka-clear. Maliban to sa SPNEC, lahat pa yata ay kanya. Because 99% ay kanya pa yung Solar Philippines. So kung ano man yung mga kumpanya sa ilalim ng Solar Philippines, lumalabas kanya pa rin. Including the solar para sa bayan. But he said he divested it. Diba? He divested it. So ang daming pwedeng dapat tanungin dito, mga clear. Diba?
Totoo ba? Kasi papakita ko sa inyo yung mga batas ha. Mamaya, papakita ko sa isang topic natin. Yung susunod. Kasi sinisisi ni Congressman Liviste yung gobyerno dahil sa kaya nagsara. No? Kaya nagsara ang Solar Philippines dahil walang IRR. So let's see mga klira, ito i-analyze natin ah. Wala tong mali siya, wala tong para itong papangitin ang kanyang image. Aaralin lang natin kung talaga ba dapat na isara ito dahil walang IRR. Diba? Isa yung solar solar para sa bayan na pinag-usapan natin, yung may franchise ah. Okay mga klira, see you Noel. Maraming salamat.